Caramel po. Binibigyan po natin ng 10 minuto si Brother Jaime para for rebuttal o cross-examination. Caramel po. Naniniwala po ba ikaw ng Biblia ay luma at bagong tipan? Naniniwala na siya bumubuo sa buong Biblia. Pero ang kautusan ay mayroong kani-kaniyang panahon. May kautusan sa panahon ni Adan. May kautusan sa panahon ni Noe. Gumawa ng taong. Hindi na applicable yun sa ating panahon. May kautusan din sa panahon Kristiyano. Kung tawagin, Galacia 6:2, kautusan ni Kristo. Yan po ang aming sinusunod sa panahon Kristiyano. Totoo po bang pinapaniwalaan mo ang nakasulat sa Biblia ay totoo? Ang aking sagot, paliwanag po. Ang nasa Biblia, ang buong Biblia, binubuo ng Old and New Testament. Okay. Sandali po. Pero, yung dapat ganapin o dapat sundin sa panahon natin, panahon Kristiyano, Galacia 6:2, kautusan ni Kristo. Isa sa mga utos ni Kristo, sabi ka kanina, ang Iglesia ni Kristo. Yan po ay wala doon sa panahon ni Adan at Eva. Iba kasi yung utos sa kanila. Panahon ni Noe, iba rin yung utos sa kanila. Panahon ng Bahay Israel, iba rin yung utos sa kanila. Caramel, nakasagot ka na po. Sige po. Ikaw po ba ay nagsasabi? Inamin mo na sa tatuyo. Oh. Caramel, ikaw po ba ay nagsasabi ng totoo at bawang katotohanan sa harap ng libo-libong mga taong nandito ngayon? Ako po nagsasabi ng totoo sapagkat ang binasa ko, puro na sa bagong tipan. Ang binasa ko kanina, Mateo 16:18, itinayo ni Kristo ang Iglesia. Ang pangalan, Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo, tinubos ng dugo ni Kristo. Okay po. Ang Iglesia, kasama ka sa Panginoon. Totoo po ba ito nakasulat? Totoo po ba itong nakasulat sa pasuko? Ang pagtatatag ni Kristo ng Iglesia ni Kristo sa Pilipinas. Totoo po ba ito, Caramel? Sabi ko na po kanina, ito po sinabi ko kanina, na ang ating tema ay Iglesia ni Kristo. Wala pong bagit na Pilipinas. Kaya kung tatanggapin mo itong ano ka na rito sa paksang ito, pupuntahan natin yan sa Pilipinas. At mamaya, magpapagayan natin yung Amerika. Sabi po, huwag po kayong pumalakpak at hindi po importante ang palakpak. Pakinggan ninyo ang sagot. Okay po. Sa makatuwid, mali itong nakasulat sa pasugo na itinatag ni Kristo ang Iglesia ng Pilipinas. Hindi po mali. Kaso lang, hindi po yan ang paksa natin. Mangyari lang po wala po na tayong binabanggit na Pilipinas. Sabi ko ba po sa tahimik lang po muna tayo. Basta, kanina po, may tanong po na ang tanong lang may sagot oo. Pwedeng saguting may paliwanag, pero hindi na yung habang-habang paliwanag naman. Sige po. Yung pong ginamit mo na talata na Matthew 16:18, nagtayo si Kristo ng kanyang iglesia. Tama po ba? Sa ibabaw na ba ito? Tama po yun. Tama po yun. At pagkatapos na may tatag ni Kristo ang ulo ng naitatag ang iglesia ni Kristo, si Kristo ang ulo at ang katawan ng iglesia. Tama po yun. Tama po yun. At si Kristo, nung may tatag niya, may tayong iglesia sa ibabaw na dinagtagal, umakyat po siya sa langit. Tama po. At hanggang ngayon po, nandoon pa si Kristo sa langit. Ang ating Panginoon sa Kristo, nasa langit. Okay po. Sino pong Kristo ang nanaog mula sa langit para itatagin yung iglesia sa Pilipinas noong 1914? Ito po sa pagko. Tanggapin mo na. Bigla po tayo para maging maayos. Tanggapin niyo muna. Huwag po kayo magpaliwanag. Sinatanong kita, huwag kang magpaliwanag, Caramel. Ako po tinatanong niyo. Opo. Sige, pwedeng sabagot. Pwedeng sabagot. Diyan Magkakaroon lang po huwag dito. yung habang-habang oras na tatapos na agad ang oras. Opo. Sino pong Kristo ang tayo para Ibig mo maraming sabihin, yung Kristo po na nasa langit, nanaog sa Pilipinas noong 1914 para itatag ang inyong iglesia. Sagutin po. Sandali po. Okay po. Ito po. Okay po. Sandali. Ito ho ba? Saglit po.
huwag kang magpaliwanag, Sandali, Karamel. sandali. Sige, sige. Tinatanong kita. Sige, ikaw muna. Ikaw muna. Ikaw muna. Sige. Tanggap mo ba ito? Na hindi nyo na kaya itong tema nito bago kayo. Nagtatanong po ako, huwag kang magpaliwanag, Karamel. Ito po. Ikaw na nagtatanong. Ang tanong, O, isa-isa lang ha. Binasa mo kanina. O, kayo ma. Isa-isa lang. Tungkol sa Iglesia ni Cristo, sapagkat walang banggit na Pilipinas. Kung pipilit nyo sa akin yung Pilipinas, mamaya, ipipilit ko rin sa inyo ang United States. kagalang-galang na moderator. Kagalang-galang na moderator. Pasagutin ko siya. Magbigyan kita. Mamaya, sa inyo Oh, naman sige. kita. United Huwag, States of huwag, America. sumagot ka, Karamel. Tahimik muna. Kagalang-galang moderator, pasagutin po si Karamel. O, sige, sige. Mayroon po bang Kristo na nananaog mula sa langit para itatag ang inyong iglesia sa Pilipinas? Isaiah 46:11, tumatawag ka ng Diyos ng ibong pandarangin. Hindi. Tumas Okay. na tayo. Ay, hindi ko po tinatanong si Isaiah. Wala kang karapatan sa pagkomentaryo. Karapatan mo magtanong. Ibig mong sabihin, Diyos, tumatawag ng ibong pandarangin. Mamaya, hahanapin ko sa iyo. huwag kang magpaliwanag, Karamel. Karamel, huwag kang magpaliwanag. Oras mo na. Tinatanong kita. Okay, O, diyan ka lang, diyan ka lang. Okay. Inaamin mo na ngayon na walang Kristong nananaog mula sa langit para itatag ang inyong iglesia. Nasa Biblia, tumatawag ng ibong pandarangin kung sa malayo sila. Karamel, hindi ko po tinatanong ang ibong mandarakit. Ang tinatanong ko kung merong Kristong nananaog mula sa langit para itatag ang inyong iglesia. Ang karapatan mo magtanong, sapat na para sa Diyos tumawag ng ibong mandarangin para ipangarap ang Ebanghelyo. Karamel, kaya mo bang sagutin yung tanong ko o hindi mo kaya? Ano? Napakalit-alila mo kasi na to. Ikaw na yung pilit ka sa tema eh. Gaya na sinabi, Kagalang kasi. gaya na sinabi ko kanina. O, ito muna. Hindi na moderator. Tama. Gaya na sinabi ko kanina, kapag may tinanong, sa palagay hindi sinasagot, pang 2 beses, hindi na pwede ang patatlo. Sige, sa ibang bagay naman. Okay. Last 2 Proceed minutes namin. po, last 2 minutes. 2 minutes pa. Sa Bakatuin, wala pong nanahog na Kristo mula sa langit. Okay. Okay. Sino po ang nagtatag ng inyong iglesia sa Pilipinas? Sino pong Kristo ang nagtatag ng inyong iglesia sa Pilipinas? Ang sabi ng Panginoon sa Kristo sa hulat, meron akong 5 mga tupa, gagawin kong kawan. Ang kawan ay nasa Kristo. Karami, hindi ko po tinatanong ang tupa. Hindi ko tinatanong ang tupa at mga kawan. Hindi ko tinatanong ang tupa at kawan. Ang tinatanong ko, mayroong bang Kristo O, sa iba na, iba na ng iglesia? Iba namang bagay, ibang parte ulit. Okay. Ang kawan, gawa 2028, Iglesia ni Kristo. Yan ang hindi mo kaya tutulan. Ang tanong, saan ka kaanib, Karamil, sa iglesia ang itinayo ni Kristo sa ibabaw ng bato, ayon sa Matthew 18, o yung sa iglesia ang itinatag ni Kristo? Saan ka kaanib? Sa Pilipinas? Ang sagot ko, sa Iglesia ang itinatag ni Kristo na binubuo ng 3 grupo. May mga Hudyo, may mga hindi, at yung nasa malayo. Ikaw hindi tinatanong. Sa Bakatuin, kung kaanib ka sa iglesia ni Kristo na itinatag ni Kristo, 2,000 taon na nakararaan, ilang taon ka na? Ilang taon ka na, Karamil? Minuto na lang, Para natitira. magkaanib ka. Panghuling tanong. O, tinan mo, nalilito ka na, Karamil. Ano? Ilang taon na ang iglesia ang itinatag ni Kristo mula nang itatag sa ibabaw ng bato? 2015. Year 180. Hanggang ngayon, ang Iglesia ni Cristo binubuo ng 3 grupo. Kapag 29, sa inyo, pangako, yan ang mga Hudyo, sa inyong mga anak, at yung lahat ng nasa malayo sila
Time is up. Time